Alam niyo po bang wala tayong pagmamay-ari sa mundong ito? Alam niyo po ba? Maaaring ang iba sa inyo dito may titulo na lupa. Praise the Lord. Pero hindi sa inyo yan. Papa, parang nagulat kayo Maaaring may sarili kayong sasakyan, pangalan nyo nandun, pero pasensya na. Sa'yo lang yung pangalan, pero hindi talaga ikaw ang tunay na may-ari niyan. Yun ang parang sinasabi dito. Sabi, alam niyo po bang wala tayong pagmamay-ari sa mundong ito? Sabi sa Job chapter 1 verse 21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Okay, hubad din akong babalik sa lupa. Yung salitang hubad, meaning to say wala akong dala. Amen? Ito katatapos lang ni Job dito, mawalan ng lahat ng bagay. Ang dami nawala kay Job. At ang pinakamasaklap na nangyari kay Job na nawala sa kanya, yung 10 niyang anak. Pero ang sabi ni Job, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. So nilinaw ni Job na sa asawa niya, sa harap ng mga tao sa paligid niya, nilinaw ni Job na totoo, wala naman talaga akong pag-aari. Dahil lahat ng mga bagay na sinasabi ng sanlibutan na si Job, napakayaman yan, sabi ni Job dito, yung yaman niya, hindi talaga kanya. Okay? So mas malinaw sa Timoteo. Unang Timoteo chapter 6 verse 7, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutang ito at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Malinaw. O anong bagay ang meron ka ngayon? I-enjoy mo na yan. Amen. The moment na ma-realize mo, tama, wala nga pala akong dala nung isinilang ako, sabi ni Job, sabi din ng Timoteo, ang nililinaw dito sa verse na ito, darating ang panahong aalis tayo sa sanlibutan. Huwag niyong i-fix ang sarili niyo dito na dito lang kayo sa sanlibutan, hindi kukunin tayo ni Lord. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan ito at wala rin tayong madadalang anuman pag alis natin dito. Balikan ko lang, wala po tayong pag-aari sa mundong ito. Bakit? Sapagkat lahat ng mayroon tayo ay may tunay talagang nagmamayari. Sino yan? Isaiah chapter 66 verse 2, sa lahat ng bagay, ako ang may likha, sabi ni Yahweh. Yung verse 1, si Yahweh ang nagsasalita. So sabi niya dito sa verse 2, sa lahat ng bagay ako ang may likha, ako ang may-ari ng lahat ng ito. Kiniklaim ng Diyos na siya may-ari na meron ka. Papayag ka ba ng pag-aari mo ay kay Lord? Kay Lord kasi talaga yan. Kay Lord yan lahat. Okay, ano ang tawag sa atin? Mga katiwala lamang po tayo ng Diyos na siyang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Ang tawag pala sa atin ng Panginoon ay steward. Mga katiwala lang tayo ng Panginoon. Kung binigyan ka ng magandang buhay, praise the Lord, binigyan ka ng magandang buhay, at yung magandang buhay na yan, gusto ng Panginoon, gamitin mo para sa kapurihan ng pangalan niya. Amen. Mga katiwala lamang po tayo ng Diyos na siyang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Ang isang ugali ng isang tapat na katiwala, lagi ho siya nag-aantay sa pagbabalik ng kanyang amo. Tanong, inaantay niyo ba ang Panginoon? Ang problema sa pag-aantay, marami hong hindi, ang tawag dito, marami hong mga tao na iinip. Ito hong waiting na ito, tandaan nyo ho, ang tagal na hindi pa dumarating ang Panginoon. Hanggang ngayon, di pa rin dumarating. Sabi ni Pablo, malapit na dumating ang Panginoon. Noong panahon nila, malapit na, pero hindi dumating. Sa panahon natin, hindi ho malapit. Sobrang lapit na. Pero ang tanong, hanggang kailan tayo maghihintay? Dahil may mga tao ho, pagdating sa waiting, hindi makantay, hindi daw ugali ho yun ng tapat na alipin. Ang tapat na alipin, ang tapat na katiwala ng Diyos, marunong magantay sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Amen. Mga kapatid, kung may inaantay ka, huwag kang mainip. Kung hindi ka na makapaghintay sa proseso na ginagawa sa iyo ng Panginoon, ang tendency mo, kapatid, aalis ka at hindi naaantayin yung inaantay mo. Pero hindi daw karakter yun ng tapat na lingkod ng Panginoon. Dahil ang tapat na lingkod ng Panginoon, sabik siya sa pag-aantay sa pagdating ng kanyang Panginoon. Amen, no? The characters of a faithful steward, always ready for his master's return. Okay, anong kabaliktaran nun, pastor? Yung isa, nag-aantay sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Pangalawa ho, kailangan handa ka sa pagdating ng Panginoon. Mahirap yung nag-antay ka, pero hindi ka handa. Naalala nyo yung 10 dalaga? Yung 10 dalaga, pare-pareho sila nagantay. Pero hindi sila pare-parehong naghanda. Sino lang ang nakapasok? Yung 5 nakapaghanda. Ang tanong sa oras na ito, handa ka ba?
Pastor, nag-aantay po ako. Alam niyo, lahat tayo nag-aantay. Muslim, Kristiyano, mga kulto. Sorry sa word, pero merong mga kulto nag-aantay sa pagbabalik ni Jesus. Pare-pareho tayo nag-aantay, pero hindi tayo pare-parehong handa. Ang tanong, handa ka ba kung dadating si Lord ngayong araw na to? Yung second coming, yung pagbabalik ni Jesus Christ, according sa text na to, katulad siya ng magnanakaw. Walang magnanakaw na nagpaalam sa ninakawan. Tama? So, ganun din si Jesus Christ, wala siyang sinabihan ni isa man kung kailan siya babalik dahil ang pagbabalik ni Jesus Christ ay kagaya ng magnanakaw. Unknown. Kaya ang sinasabi ko sa inyo ho, yung una, okay na nag-aantay ka sa Panginoon, pero pangalawa, mahalaga din po na nag-aantay ka, pero handa ka sa pag-aantay mo. Nag-aantay ka nga, yung pag-aantay mo dahil natagalan, kung ano-ano ang ginawa mo. Kasi alam nyo sa text nito, sabi nung alipin dyan, yung isa, dalawang alipin yan, yung aliping tapat at hindi tapat na alipin. Yung isang alipin, naisip niya, ay, ang tagal pa darating ng aking Panginoon. Alam niyo ang ginawa niya? Pinagbubugbog niya lahat ng alipin niya. Pinagbubugbog niya kasi ang sabi niya sa sarili niya, matagal pa naman darating si Lord. Binugbog niya muna lahat ng alipin niya. At lahat ng mga layo sa sanlibutan, ginawa niya muna. Pero take note, dumating ang kanilang amo nang hindi nila nalalaman. Kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Yung anak ng tao dyan ay si Jesus. Isipin nyo ho, kung dumating ang Panginoon na hindi ka handa, nag-aantay ka pero hindi ka handa, hindi ka kasama. Pastor, kahit inaantay ko si Lord, hindi ka handa eh. Yun ang sabi ng verse na binabasa natin. Okay, last. Characters of a faithful servant, last at napakahalaga nito, always do his master's will. At tapat na alipin, ito na ho, papasok na tayo doon. Pag wala ba yung amo, tapat ka pa rin? Hindi, may nakaka-amen pa ba nito? Pastor, gusto kong mawala lagi yung amo ko. Bakit? Kasi para magawa ko yung gusto ko. Anyari. Okay, always do his master's will. Okay? Kaya tayo pinag-aantay ng Panginoon kasi ho, may katagalan. Unknown yung kanyang pagbabalik, kaya sabi ng Panginoon, magantay. Pero sa pag-aantay natin, kailangan maghanda tayo dahil babalik siya sa oras na hindi mo alam. Pagdating niya, kailangan babalik na agad dun sa lugar ng kasalan. Hindi kanya aantayin. Diba? Yung 10 dalaga, nung parating na yung Panginoon, ano ang ginawa sa 5? Nabili pa. Teka lang ho, nabili pa ho. Sabi ng paisara mo na. May oras eh. Mayroon tayong, ang Panginoon, siyempre, siya yung may rules. Yung 5 ho, pagpasok, tuwa yung 5 kasi na-meet nila yung groom. Ang problema ho, pag sara, kumatok yung 5, nakabili na kami! At dito na kami! Sabi nung lalaking ikakasal, sino kayo? Mga hindi ko kayo kilala. Amen? Mga kapatid, sana maunawaan, simple lang ang mensahe ngayong araw na to, pero pag naunawaan nyo ito, kahit anong gagawin nyo o nasaan kayo, mananatili kayo hong nakahanda, nag-aantay, at lastly, ginagawa pa rin ang kalooban ng Diyos. Lahat tayo ho ay hindi sinabihan ng Panginoon, antayin nyo lang ako, maganda lang kayo, hindi ho ganun ang utos ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, gumawa rin kayo. Paano ho kung sila Pablo, naisip nila, antayin na lang natin si Lord, nangako naman siya babalik siya. Okay, umupo na lang tayo, maghanap tayo ng kwarto, doon na lang tayo hanggang mamatay. Hindi ganoon. Ang ginawa nila Pablo habang nag-aantay, habang nakahanda sila sa pagbabalik ng Panginoon, which is hindi sila naabutan ng pagbabalik ng Panginoon, ginawa nila yung kalooban ng Diyos na ipagawa sa kanila. Sa buhay natin, habang nag-aantay tayo, habang nakahanda tayo, huwag mong kakalimutan na gawin mo pa rin yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Specifically, may pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hindi pare-pareho ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tandaan nyo ho, yung pinagkatiwalaan ng marami, hahanapan ng marami. Yung pinagkatiwalaan ng kokoti, huwag kang umangal kasi yun lang din ang hahanapin sa iyo ng Panginoon. Amen. Pastor, gusto ko, pastor, na pagkatiwalaan ni Lord na mas marami. Tandaan nyo, yung talinghaga ho sa pinagkatiwalaan ng salapi, pinagkatiwalaan yung isa ng 5,000. Bakit sa pinagkatiwalaan ng 5,000? Dahil kaya niya. Kung ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, meaning to say, yan lang yung kaya mo. Ngayon, kung gusto mo mag-upgrade, kung gusto mong tumaas ang level mo, mag-upgrade ka. Tama? Naniniwala po ba kayo? Okay? Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya sa kanyang ng Panginoon sa lahat ng ari-arian. Lahat tayo dito ho, gusto natin maranasan at gusto natin ng pamahalaan tayo ng Panginoon na mas malaki.
Kasi yun ang gusto natin, ayaw natin ng maliit, kapatid. Kung yung gusto mo malaki, yung maliit muna ang pagtapatan mo. Ang mapagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaki. Kapatid, gusto mo ba talaga mapagkatiwalaan ni Lord ng upgraded na bagay? I-push mo ang sarili mo mag-upgrade. Gusto ko, Panginoon, na maganda, malaki, nang maayos, i-upgrade mo ang sarili mo. Umalis ka sa comfort zone na kinalalagyan mo dahil hanggat hindi mo pinupush ang sarili mo, mananatili ka doon. Alam niyo ba may nangangarap na pangarap lang? May nananaginip na panaginip lang, pero may nangangarap, may nananaginip na nangyayari ang panaginip nila kasi pinupush nila ang sarili nila, marating yung pangarap nila. Tutulungan ka ng Diyos kung masipag ka. Hindi tutulungan ng Diyos yung mga tamad. Mga magulang, kayo pa rin ang susi kung paano magtagumpay ang mga anak nyo. Kaya mga magulang, mag-isip kayo ng tama. Lalo kung ang pasya, kayo pa rin. Lalo kung ang anak mo nakarelay lang sa pasya mo, magulang ka, dapat ikaw yung mas malawak ang kaisipan. Nakikita mo dapat ang future ng mga anak mo sa pamagitan ng iyong pasya. Amen. Kasi pag alis ng mga anak mo sa poder mo, wala ka na dyan. Huwag mo nang pakialaman ng pasya nila kasi bakit po, nililis mo na sila. Meaning to say, may sarili na yung buhay, ang kailangan mo na lang gawin, ipag-pray. Pero nandun pa rin yung guidance. Pero hanggat ikaw ang nagpapasya sa mga anak mo, galingan mo naman. Galingan mo natin magpasya. Tandaan nyo yung opportunity. Pag yan ay lalapit, doon yan pupunta. Saan? Sa ano? Sa mapagkakatiwalaan, sa tapat, at prepare. Amen. Naniniwala ako doon sa napagkakatiwalaan sa maliliit, yung mahuhusay na mga business-minded dito. Alam nyo, salamat to sa Diyos, may mga kapatid tayo na nag-uumpisa na maliliit na business, palalakihin niya ng Diyos. I declare it in Jesus' name. Dinideklara ko yan sa pangalan ni Jesus. Kailangan lang ng susi, katapatan. Kapatid, kailangan doon sa maliit, huwag kang angal ng angal. Kung yun lang ang tinubo, yun lang ang blessing, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil kada papasalamat mo, hindi mo alam, pinopromote ka na ng Diyos. Balikan ko lang, sa mga magulang na may mga anak na ikaw pa rin ang may hawak ng pasya, galingan mong magpasya para sa kanila. Dahil someday, ikaw ang sisisihin ng mga yan. Tama? Tama po ba? Kaya kung gusto mo talaga maging mabuting magulang, galingan mo ang pagpapasya sa anak mo. Dahil dalawa lang naman ang pwedeng sabihin ng anak mo pagdating sa future, ma, salamat. Pa, salamat. Pero pagdating sa future at nagkanda, windang-windang ang buhay niyan, sasabihin, ikaw kasi! Kayo kasi! Isipin niyo yung bagay na yan. Ang pagpapalaki ng mga anak, hindi basta-basta. Kaya niluluhod yan sa Panginoon. At sinasabing, Lord, tulungan niyo po ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, individually, haharap tayo kay Lord. Kaya wag mo na sisihin yung katabi mo kung ayaw niya mag-mature, kung ayaw niya maging active sa church, ikaw. Kasi pag harap mo kay Lord, ikaw lang din ang haharap, hindi naman yung katabi mo kasama. Ikaw lang. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting at alipin. Yamang na pagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaking bagay, pumasok ka sa aking kaharian at ipapamana ko sa iyo yung tunay na kayamanan na inihanda ko para sa iyo. Eternal na buhay. Amen? Alam niyo, sa totoo lang, kung hindi natin kayang sambahin ng Diyos na tao, sasambahin ng Diyos ng mga halaman. Alam niyo, nagpupuri ang mga halaman. Nagpupuri ang mga puno. Nagpupuri ang lahat ng creation ng Diyos. At dapat ang tao ang pinaka-the best magpuri kasi tayo ang binigyan ng Diyos ng kompletong. Amen? Habang nakikita ng Diyos ang puso mo, lalo nabibless sa iyo ang Panginoon, sino bang bibigyan ng Diyos na mas marami? Ikaw. Kasi ikaw ang katiwa-tiwala. Amen o?